Good morning po, JFBC. Good morning po sa ating lahat. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay na nandito, no? Tsaka sa nanonood sa atin online. Happy ba kayo? Amen. We find joy sa ating Panginoon. Iimbitahan ko po ang lahat na tumayo. Let's us all stand as we worship the Lord this morning. Let's give thanks sa ating Panginoon. No? Let's be grateful for the things that He's going to do in our lives and be thankful for the gifts that He has done in our lives. Hallelujah. Chains are broken, you have spoken, it is finished on the cross. Now I'm living in your freedom, Jesus, you have set me free. Nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Whoa. Grateful, forever thankful. Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free, and I'm free indeed. I will give you praise. In everything I am, I'll praise. Whatever may come, victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Whoa. Victory. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. We are free, we are free, and we have the victory. Everything I am, I praise. Whatever may come my way, you have won the victory. I will give you praise. With everything I am, I praise. Whatever
you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I thank for all that you've done for me. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth, we holy thunder, and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. Hallelujah. Mga church, let's give thanks sa ating Panginoon. Open your mouth. Thank you, Jesus. Let's give thanks. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Oh God, thank you, Lord. Thank you for our breath today, Lord God. Salamat, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. We were able to rise, Panginoon, ngayong umagang ito, Lord, to worship you. Binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord God. Thank you for your mercy, Panginoon. Tunay, Lord God, we are sinners, Lord God, but because you love us, Lord, you gave Jesus for us. Jesus paid it all. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Napakaraming balakid, Lord God, sa aming mga buhay. Maraming problema, maraming suliranin, Panginoon, at kabigatan. But Lord, here we are right now, Panginoon. Kami magpupuri sa kabila ng lahat. Kami ay aawit, Lord God, sa kabila ng lahat ng aming nararamdaman. We will leave everything today, Lord God. We just want to focus on you, on your presence, Lord God. We welcome your presence today, Lord God. Yes, Jesus, we just want, Lord God, na isurrender lahat sa iyo, Panginoon. Everything that we have, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ito ay mula sa iyo, Panginoon.
aming kalusugan, ang aming wealth, ang aming family, aming trabaho. Everything, Lord God, that comes from you, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na this time, Panginoon, kami maging sacrifice, Panginoon, na living sacrifice. I-offer namin lahat, i-give namin lahat sa iyo, Panginoon. Wholeheartedly, Panginoon, lahat ng aming puso, ang isip, Panginoon. Everything, Lord God, we offer to you this morning, Panginoon. Sabi mo nga, Lord God, sa iyong salita sa Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And Lord, we want that, Lord God. Ang aming buhay araw-araw, Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi araw-araw. Lord God, ay magamit mo para sa iyong kaluwalhatian, Lord God. Para sa iyong kapurihan. For your purpose, Lord God. We are created for a purpose. We know, Lord God. Gusto namin magpagamit sa iyo, Panginoon. Gusto namin, O Diyos, na ibigay ang aming buhay. After all, this is all from you, Panginoon. Ikaw ang pinagmula ng lahat, Panginoon. We just want, Lord God, to offer our bodies as living sacrifice. Hindi man kami worthy. Pero Lord, dahil kay Jesus, Panginoon, kami ay nagiging karapat-dapat para sa iyo. We can approach your throne of grace, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hindi na namin hintayin, Panginoon, na kami maging better people, better person bago kami lumapit sa iyo. Thank you for Jesus because Jesus paid it all, Panginoon. Thank you, Lord God. Allow us, Lord God, to offer our bodies to you, Panginoon. To make a living sacrifice sa iyo, Panginoon. To be used, Lord, for the purpose you have created for us, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Jesus.
all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before
To you are all things. You deserve the glory. Yes, Jesus. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Jesus, you are worthy of it all. Come on, church. Lift your voice. Let's praise God. Hallelujah. You are worthy of all the praises. You are worthy of all the adoration, Panginoon. Sa iyo lahat magmumula, Panginoon. Malapat lang, Lord God, na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, iluklok ka, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. At loobin mo, Panginoon, na kami magamit mo, Panginoon, every day, Lord God, for your purpose, Lord God. To worship you, to love people, to transform nation, Lord God. Nais namin, Lord God, ito ay mangyari sa aming buhay. We bless you, Lord. We give you thanks. We give you all the glory and all the adoration. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you po, Mami Janet. Na-bless po ba ang ating lahat ng mga kapatiran? Thank you, Lord. Sa biyaya ng dakilang Diyos, marami po tayo ngayong umagang ito. Talaga pong nag-uumapaw ang pag-ibig ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ngayong umagang ito. At dahil po special Sunday morning, atin pong ang pinananabikan po at talagang pinaghandaan para sa special na araw para sa ating pinakamamahal na mga ina. Happy Mother's Day po, mga ina. Happy Mother's Day po. So bago po tayo magpatuloy, atin po munang i-welcome at atin pong kilalanin ang atin pong mga panauhin ngayong umaga. Palakpakan po natin si Kuya Michael Vince Belmonte. Kuya, tayo ka anak, tayo ka. Okay? Thank you anak. Ganon din si Janet Panganiban. Ma'am Janet Panganiban. Thank you po, thank you po. Ma'am Annabel Albupuera. Good morning po, blessed Sunday morning po. Ganon din si Larry Dayam Jr. Welcome po sa Church Fellowship. Ganon din si Mr. and Mrs. Richard and Rachel Alcaide. Anak, good morning sa inyo. And then, si General Agno. Good morning po. Blessed Sunday morning po. Again. And, ano ba to? Mr. and Mrs. Leo Panganiban. Hihera, good morning po. Welcome po sa mga parents ng atin pong Jesus Black Academy, Anilaw. Yan po ang patotoo. Narito po ang ating mga ina na nagpapaaral po sa ating pinakamamahal na Jesus Black Academy. Blessed Sunday morning po. At tayo po ay sa presentasyon po ng ating mga Jesus Black Academy students. Sige po, mga anak. Palakpakan po natin sila. Andaan nyo na camera nyo. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. This card is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. This flower is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Masarap magmahal. Oras-oras na riyan.
a mother is always right. Proverbs 31 verse 10. An excellent wife who can find is more precious than jewels. Proverbs 31 verses 28 to 29. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Proverbs 31 verse 30. Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. This card is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. This flower is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Happy Mother's Day. Pacework na, pacework. This card is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. Yes, na-bless po ba? Ang sarap maging bata, talaga naman. Napakalaya ang pagmamahal sa mga magulang, talagang ramdam na ramdam. Na-bless po ba ang ating mga magulang, ang ating pong mga mothers? Talaga naman pong ang sarap ng pagmamahal na iniukol ng ating mga bata sa kanilang mga pinakamamahal na ina. At sa pamamagitan po ng academy, ng ating pong Jesus Plaque Academy, na ipagkaloob po ang pinakamasarap na pagbati. Amen po ba? So tayo po ay dadako sa ating pong church news and announcements. Pero bago po yon, ay atin pong tawagin ang ating pong mga ina. Hali kayo, mga mother, sa unahan po. Tayo muna dumako rito para po sa pananalangin. Sige po, 1, 2, 3. Ang mga mothers, narito na po sa unahan. Tinatawag na po. Sige po, hali kayo. Minsan lang ito sa buong isang taon. Mga inay, hali kayo. Para kayo po ay pagpalain ng dakilang Diyos. Sige po. Sige po. Ayan po. Sige po, mga mothers. At yung pong mga camera po natin, souvenir po, dahil po naririto ang mga mothers ng ating Jesus Plaque Academy. So, fellowship po, sa paraan po ng Sunday morning. Tayo po ay binayayaan ng mga ina ngayong umagang ito. Sige po, iparamdam po natin ang init ng pagmamahal sa kanila. Sige po. Ayan po, yung pong camera po natin. Sige po. Mommy, I love you. Happy Mother's Sige po, mga mothers, lapit po tayo dito. Nawa po, maramdaman nyo ang pagmamahal po ng dakilang Diyos ngayong umagang ito. Sige po. I love you.
Ayan po yung mga palakpakan po natin ng dakilang Diyos sa buhay po ng ating mga ina. Mommy, I love Special you. po ang araw na ito. Happy Mother's Day. Sige po, bagaman po wala sa akin yung master list ng ating pangalan ng ating mga ina. Happy Mother's Day. I love you. Binabati po namin kayo. I love you. Tanda po ng aming pasasalamat sa inyo pong yakap at pagmamahal sa ating mga anak. Mommy, I love you. Happy Mother's Day. This card is for you. Happy Mother's Day. I love you. I love you. I love you. Okay po. Photo op po tayo, photo op. Sige po, pwesto po ng maganda po. Ate Edlin, Mommy, para po I makita love lahat sa you. camera. Happy Mother's Day. Okay. 1, 2, This card is 3. for you. Smell po, smile. Sige po. Happy Mother's Baka meron pong hindi Day. nakaka-receive. I love you. I love you. I love you. So sabay-sabay po yung ating audience. Batiin po natin sila ng Happy Mother's Day. Ready? 1, 2, 3, go! Mula po sa kaibuturan ng puso ng bawat isang naririto. Mommy, I love Ganon din mga kids. Batiin natin ng Happy Mother's Day ang ating mga inay. 1, 2, 3, go! you. Amen po. Amen po. Happy Mother's Day. I love you. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po You. ng inyong pagdalo ngayong umagang ito sa special morning. Mga inay, balik po. Ipagpe-pray po kayo. Nako, nawaglit. Dadala po ng special moment. Sige po. 1, 2, 3. Lapit uli po kayo. Salamat sa Nanay Esther. Salamat po sa pagpapaalaala. Hindi pa po huli ang lahat. Sige po, balik po tayo dito. Sige po. Yun po ang pinakamahalagang sandata natin at kalasag sa atin pong pakikipagtunggali sa pang-araw-araw na hamon sa buhay. Sige po, narito na po lahat. Yun, ganun din po ang ating leaders ng mga ng church po natin. Lapit po kayo. Ilay hands po natin sila. Daddy June, Pastor Mike, Ma'am Eunice. Lahat po ng leaders ng church, lapit po tayo. Atin pong ilay hands ang atin pong mga inay ng tahanan. Sige po. Sige, atin pong ipanalangin sila. Dakilang Diyos sa umagang ito. Pinupuri ko at pinasasalamatan, O Lord God, ang umagang ito. Sa sandaling ito, kapiling po namin ang pinakamamahal na nilalang sa sanlibutan ito, ang mga ina ng tahanan, O Lord God. Sa special na araw na ito, Panginoon, idinudulog po namin ang bawat higbi ng puso ng bawat isang naririto. Lalo tigit ang mga napapagal at nahihirapan. O Lord God, sa umagang ito, naway ikaw lamang ang aming maging karelasyon ngayong umaga. Ang pag-ibig mo, O Lord God, maging ang pag-iingat mo sa mga kamay at gawa ng kamay ng mga magulang at ng mga ina ng tahanan. Sa pagpapalaki ng aming mga anak, O Lord God, yung kanilang pagkalong, O Lord God, naway kalungin mo rin sila ng iyong dakilang pag-ibig, O Lord God. Maging ang mga may nararamdaman sa kasalukuyan, financially, lalo tigit spiritually, Panginoon. Nawa ang umagang ito, Panginoon, ay maging marubdob ang puso naming makalapit sa iyo, malaya kaming makahikbi, makaiyak sa iyo, O Lord God. Naway makatago sa aming puso, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat inang naririto, O Lord God. Dagdagan mo pa po ng buhay, ganap na pag-ibig at kapayapaan ng kaisipan, O Lord God. Lalo tigit, Panginoon, ang mga nahihirapan, napapagal at napapagod sa araw-araw na gampanin sa pamilya, O Lord God. Lalo tigit, ang bawat ama naman ng tahanay patuloy na maging inspirasyon at lakas ng mga ina, O Lord God. Lalo tigit sa panahong nahihirapan, naway patuloy naming maramdaman, O Lord God, ang yakap ng dakilang Diyos na buhay, O Lord God. Sa umagang ito, ikaw lamang po, O Lord God, ang aming mapapurihan. Sa iyo lamang, O Lord God, ang karangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Mahal na mahal po namin kayo, mga ina. Mahal na mahal po namin kayo. Hindi po sapat ang salitang salamat, mga ina. Kayo po ang aming pinagkakautangan ng loob. Ang ating mga ina ng tahanan. Bagaman walang salary sa kusina at sa lababo, ay isa sa pinakamahirap na gampanin sa tahanan. Ang ating mga ina na siyang nagtatamasa ng pighati ng buhay. Subalit sa dakilang Diyos, ihimlay po natin ang ating kapaguran sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen po ba? So tayo po ay dadako sa atin pong special news and announcements
church news and announcements. Every Thursday po, 3:00 ng hapon, atin pong ginaganap dito po sa ating church, ang atin pong youth gathering. Ito po ay avenue para po sa ating mga kabataan. Ano man pong paaralan ang kanilang kinabibilangan, ito po yung panahon na tayo po ay mag-invite, na talaga pong tayo ay makapagpadaloy ng pag-ibig sa ating mga kabataan. Amen po ba? Lahat po ng atin pong mga high school, ano po mga paaralan dito sa Mabini, ay iniimbitahan po na makadalo sa gawain po tuwing araw ng Huwebes, sa gawain po ng Panginoon natin. O Lord, nasaksiyan po namin ni Daddy Ted, kami po ay inimbitahan, lalo tigit yung mga nagpapadaloy ng programa. Kita po namin na talagang uhaw na uhaw sa pag-ibig ang ating mga kabataan. At yung pong oras na yon, ang panahon na paghimlay nila na ang kanilang sarili ay ipagkaloob. At matuto sila, abang na abang sila sa ituturo ng ating mga facilitators. Thank you very much. Ganon din po, Jesus Flock Academy, tayo po ay kasalukuyang nasa panahon po talaga ng relocation of materials and equipment according to our school administrators. At nagpapadaloy ng ating Jesus Flock Academy, tayo po talaga ay tuloy na po talaga ang ating paglipat. Sa June 1, tayo po ay ganap na naririyan na. Kaya naman ang panawagan po sa lahat, ito pong Saturday, Sunday, ito pong weekend natin, ay atin pong pagtutulong-tulungan, na atin pong mailipat ng utay-utay ang mga kagamitan po ng ating paaralan doon po sa Gawing Anilaw. Dadako po dito sa Barangay Poblasyon. Diyan po sa likod ng ating church na ito, naririyan po yung ating bagong-bagong academy. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So tayo po ay nasa sentro na ng ating kabayanan, sentro po ng kabihasnan. Tayo po ay dadako na diyan sa ating magandang paaralan. At matagal na nating inaabangan sapagkat yan po ay ating-atin na. Amen po ba? Ganon din po, sa atin po nga matagal na laging ipinapanawagan, tayo po naman ay lahat ay kabahagi. Masarap po na sa panahon po ng may mga pagdiriwang, masarap pong maging kabahagi. Masarap pong kapag may iniimbitahan, tayo po ay tumutugon. Sa panawagan pong iyan, nung nakaraan pong unang linggo ng Mayo, ito po ang tumugon sa tawag ng Panginoon. 4,685 pesos po ang ipinagkaloob natin at yun po ay ating commitment sa ating dakilang Diyos. Yan po ay dun sa lote natin, dun sa kinalululanan po ngayon ng ating paaralan. Nakatirik na po yung paaralan. Yun naman pong lote ay atin pong buwan ng binabayaran ng 75,000 pesos. Po, kaya po ngayon ay ikalawang Sunday, Mayo 14, makakaasa po ba ang ating dakilang Diyos? Yun po ay kanyang lambing sa atin at commitment natin. Yung pong ating sobrang brown envelope po dyan, sa panahon po ng offering, atin pong ipagkaloob ang best natin para sa dakilang Diyos. Amen po ba? Yun po ay pledge natin sa dakilang Diyos. So, Jesus Flock yung ating lot and building. So, yun po. And then, tayo po ay dadako na sa atin pong offering. Ito na po yung ating saliw ng ating pong pinakamamahal na worship team. At ganun din sa ating mga tambourine team. Halika kayo para po sa ating paghahandog sa ating dakilang Diyos. Sige po, i-ready na po natin ang ating brown envelope. Sige po. Tayo po ay tumayo para po sa ating offering. Sige po. It all for us so that we find no rest. You gave up and found an act so profound will never be the same. You will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. Sing again. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we
save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to your name. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise. Last time, let's sing. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise. Everybody sing. Whoa. Maraming salamat po ating tambourine team and worship team. And also we would like to recognize, binabaabot po ng kongregasyon ang pasasalamat po sa atin pong Sunday School Kids Ministry sa pangunguna po ni Ma'am Malu Arhenos, ang magkapatid na Ma'am Eva Arhenos, sa kanilang pagsasanay sa ating nasaksihang presentasyon ng ating mga kabataan at kids. Ganon din sa mga guro at lupo ng ating Jesus Flock Academy, ipinaabot po ng ating kongregasyon. Sa inyo pong pagsasanay, naging matagumpay po ang presentasyon ng ating mga kids para po sa ating pinakamamahal na ina. At bilang inaabangan po natin at kapanapanabik, atin pong pasalubungan ng masigabong palakpakan ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Michael Bubadilla, para sa dakilang salita ng Diyos. Ngayong umaga. Salamat, Sir Dennis. Kaya bigyan kitang 20, Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Nawa ang inyong puso at kaisipan ay handa na sa pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga magulang na nagpapaaral sa kanilang mga anak sa Jesus Flock Academy. Ito po ang aming gawain every Sunday. And we would really like na ma-encourage ang mga bata, maging kayong mga magulang to able to join us every Sunday. Anyway, I'll be sharing regarding harsh rejection. Okay, isang masakit na rejection, no, na maaaring naranasan ng bawat isa sa ating buhay. I'll be talking about Abraham, Sarah, and Hagar. Pero usually when we read this story, ay kita natin na ang bida dito ay si Abraham at si Sarah, no? Pero ngayong umaga, bibigyan natin ng tuon ng pansin si Hagar. Na isa din siyang ina, pero parang ano lang siya dito, minor role. Okay? Minsan ang tingin pa nga kontrabida. Anyway, let's all stand as we read the word of the Lord bilang paggalang sa salita ng Panginoon Diyos in Genesis chapter 21, starting at verse 14. Says here, early the next morning, Abraham took some food and a skin of water and gave them to Hagar. He set them on her shoulders and then sent her off with the boy. She went on her way and wandered in the desert of Beersheba. When the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went up and sat down about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes and saw a well of water,
So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, salamat sa presensya ng bawat isa at higit sa lahat sa iyong presensya na sa aming kalagitnaan. Hinihiling namin na ang aming puso't kaisipan ay mabuksan at patuloy mo lamang encourage ang bawat isa, hindi lamang ang mga nanay as we celebrate the Mother's Day today. Dalayan ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mabigyan ng kapurihan sa aming pong pagtitipon. Ito po ang aming dalayan sa pangalan ni Jesus. Sabi lang, Amen. Makakaupo na po kayo. Okay, kung ang inyo pong katabi ay medyo inaantok, pwede nyo pong sikuhin. Bibiro lang. Okay, the Bible is a book of hope. Ang salita ng Panginoon Diyos ay libro ng pag-asa. Ito po ay napupuno ng mga istorya ng pag-ibig, istorya ng kapangyarihan, istorya ng pananampalataya, istorya po ng pagliligtas, istorya po ng mga kamangha-manghang pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Ang Biblia po ay nagbibigay po ng mensahe ng biyaya, ng grasya ng Lord, ng kapayapaan. At dito makikita po natin ang iba't ibang mga imposibleng sitwasyon, no? Na nangyayari sa buhay ng tao, mga bagyo sa buhay, mga pangangailangan, karamdaman, kamatayan, okay? And yet, kita natin time and time again ay nakikita po natin na sa bawat problema ay ang kapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos sa kanyang pag-ibig sa tao ay na-handle niya, okay, ang mga bagay nito. And so, as we try to see itong buhay o istorya ni Abraham, ni Sarah, at ang alipin ni Sarah na walang iba kundi si Hagar. Sa Genesis chapter 16 po, ang ating po binasa ay sa Genesis 21, pero if we were going to look back sa Genesis chapter 16, ay dito makikita po natin na ang Panginoon Diyos po ay nangako kay Abraham, okay, na siya, he will be a father of many nations. Okay, at ang pangako pong ito ay tila hindi po nagaganap pa. May mga pangako ba ang Panginoon Diyos sa inyo na hindi pa nagaganap? Magpasalamat kayo kasi pag naganap na, ibig sabihin, ay malapit-lapit na. Okay. Pero hanggat hindi pa nagaganap yan, ay hindi pa tapos ang Panginoon Diyos sa atin. Ano po? Okay? And so, si Abraham po ay antay ng antay for many years. Hindi lamang buwan ang kanyang inintay, hindi lamang 24 hours na ang Panginoon Diyos ay nagsabi na you will be a father of many nations. Yung iba sa atin, atat no? Okay, gusto now na. Okay? Pero for many years, si Abraham po ay nag-aantay, maging si Sarah po, okay, na kanyang asawa, ay nag-aantay din. Okay? Kailan kaya mapapangyari? Okay, na si Sarah ay mabuntis at dumating na din po ang pagkakataon na nag-menopause na si Sarah, no? Okay, is past childbearing, okay, and yet the promise of God isn't yet fulfilled. Okay? Nais kong ibigay sa inyo o inyo pong mapakinggan, listen here. Just because God delays is no indication that God denies. Okay? Ang delay po ng Panginoon Diyos ay hindi nangangahulugan denial niya. Okay? So, si Abraham po at si Sarah, katulad natin, okay, sila po ay naging impatient. Okay? Sila po ay mga ataters. Okay, atat kaysa na maisakatuparan ang pangako ng Panginoon Diyos kasi antay naman sila na antay eh. Dumating na nga sa punto na menopause na si Sarah. Eh, paano pa yun? Okay? So, every pregnancy test ay negative. Okay? Naubos na ang pregnancy test sa mercury drug ay hindi pa po nabubuntis si Sarah. Okay. Kaya po, ang ginawa po nila, sila po ay nagmadali. Okay. Para maisakatuparan ang pangako ng Panginoon Diyos, sila po, they went ahead of God at sila po ay nagplano. Okay. At ang plano po ni Sarah at ni Abraham ay nagkaroon ng ramifications even to this day. Okay, alam natin na yung
anak ni Hagar na si Ismael ay siya po ang pinagmula ng Arab nations, ano. And even until now, we have conflicts. There are nations have conflicts with Arab nations, especially doon sa Gaza Strip, okay, na ang pangyayari na paglalaban-laban ng mga nasyon. Okay, and so, ang plinano po ni Sarah na sipingan ni Abraham, si Hagar. Si Hagar po ay isang Egyptian woman. Okay, she's younger than Abraham. Okay? Kaya nung sabihin ni Sarah yon kay Abraham, ay walang gatol-gatol na na humindi si Abraham. Magandang idea yan. That's good, that's good. Sige, gawin natin. Hindi po siya humindi, hindi siya tumutol sa plano ng kanyang asawa na sipingan yung kanilang alipin na si Hagar. Okay, so Abraham has no problem with that. Okay, kaya nung sinipingan niya si Hagar po ay nagbuntis at sila nga po ay nagkaroon ng anak na Ismael. Okay. And so, sa planong ito ni Sarah, na nagustuhan naman ni Abraham, okay, in the first place, si Sarah ang nagplano. Kay Sarah ang idea ito, no? Okay? At dahil nga si Hagar po ay nagdalang tao at nanganak na si Ismael, giliw na giliw naman si Abraham doon sa kanilang anak na si Ismael. Okay? Kaya, just try to imagine, no? Okay, sa loob ng isang tahanan, okay, nandun yung tunay na asawa mo, okay, at may kasama ka pa na hindi mo naman asawa, pero pinasiping sa iyo ng asawa mo, okay, at nagkaroon ng supling. Okay. Yun bang disenyo ng Panginoon Diyos sa isang pamilya? Abay, pag gayon ang disenyo ng Panginoon Diyos ay away-away, okay, si tatay at nanay na nga lamang, sila na nga lang dalawa ay nag-aaway-away pa. Tapos sasamahan pa ng kabit. Okay, parang gano'n na nga, no? Gano'n na nga. Okay. So, napaka dysfunctional, okay, kung ating titingnan ang sitwasyon ng pamilyang ito. Kaya, habang si Hagar at ang kanyang anak na si Ismael ay nagtatagal na mamuhay kasama si Abraham at si Sarah, okay, si Sarah po ay lalong naiinis. Lalo siyang nasasaktan at lalo siyang nagagalit sa sitwasyon, okay, ng kanyang pamilya sa loob ng tahanan. Okay, ito po yung tinatawag na baby mama drama. Okay, maraming drama sa loob ng tahanan. Sa inyo po bang tahanan, maraming drama? Oo. Sa amin din, may mga drama, no? May iyakan blues. Okay? May action, may mga pinggan na lumilipad. Okay? At kaya po si pastor ay napakagaling ng umilag. Okay. So, sa pagkakataon pong ito ay binuksan na ng Panginoon Diyos ang bahay bata ni Sarah, no? Si Sarah po ay nagdalang tao, bagamat matanda na, gayon din si Abraham, past childbearing na sila. Okay? Ito po ay ginawa ng Panginoon Diyos para i-prove, okay, na ang Diyos ay may kapangyarihan. Okay? May kapangyarihan siya sa nakalimutan ng pangako, okay, na kanyang ipinagkaloob sa tao, ay kanya pa rin po itong tutuparin. So sa pagkakataong ito, si Abraham is almost 100 years old at si Sarah ay 90 years old. Okay. So, yung sitwasyon nga, na dahil si Sarah ay nagdadalang taon na, okay, at nagkaanak na rin na si Isaac, so medyo magulo na, no? Okay, ang daigdig nila. Medyo lumiit na ang daigdig. Kaya naisipan ni Sarah na palayasin na! Okay. Okay. Kaya po ako sumigaw dahil mayroon ng nagraraking. Okay. So nainis na si Sarah sa sitwasyon,
Kaya sinabihan si Abraham, ay inyong palayasin na yan, mag-inang yan. Dahil ako na may anak na tayo. Maliit ng mundo sa atin. Sila'y palayasin na. Kaya medyo na-distress si Abraham. Kaya tayo mga lalaki, minsan mainis din tayo minsan sa ating asawa. Ikaw naman nagpakana nito. Plano mo ito. Wala naman nga akong gatol-gatol na ako'y tumutol dahil magandang plano. Masarap na plano. Kaaya-ayang plano. And so, nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, whenever you go ahead of God, you invite problems. Kung tayo po'y nagpapaunguna sa Panginoon Diyos, ay sigurado pong nag-i-invite kayo ng problema sa inyong buhay. Kaya lagi kong sinasabi doon sa mga kabataan natin na high school pa lamang, college pa lang, at hindi pa tapos ang pag-aaral, ay okay lang naman ma-inspired ka ng iyong crush, no? Pero liban doon na kayo magkakaroon na agad ng relasyon, ay parang you're inviting problem. Hindi, lalo na sa hirap ng buhay po ngayon, ano? Kaya maging stable muna po ang inyo pong pag-aaral, pagtulong sa pamilya, at kung angat-angat na po ay mabilis lang po mag-asawa. Kahit in 3 seconds, magkakaroon ka ng boyfriend. Buksan mo lamang, boyfriend o girlfriend, buksan mo lamang ang social media. Sabihin mo, available. I'm available. Maya-maya may magchat-chat na sa iyo. Bigay mo lang yung vital statistics mo. Magkano ang monthly income mo. Magandang idea yun, no? It's a bad idea. Okay. Lalo na ngayon, yung uso na yung artificial intelligence, no? Grabe. Sabihin mo lang sa computer mo kung anong gusto mo, anong itsura mo, gagawin niya. So, pwede nang pikein kung ano man ang ninanais mo. Anyway, ang batang Ismael ay wala namang kamuang-muang. Ano? Dahil nga, plinano ito ni Sarah, bagamat he didn't come right in the world, na ipanganak siya ng hindi tama. Pero siya pa rin po ay anak ni Abraham. Kung tutusin. No? Kaya dito makikita natin na bagamat si Abraham has messed up, so nagkamali siya ng kanyang mga desisyon, ay makikita natin that God didn't disavow His own words. Ibig sabihin, merong integridad pa rin ng Panginoon Diyos na isa katuparan ang pangako niya kay Abraham. Diba? Nangako ang Diyos na si Abraham ay maging father of many nations. So pinangunahan nila ang Panginoon Diyos, nagplano ang kanyang asawa, sinipingan ni Abraham si Hagar, nagkaroon sila ng anak, akala nila yun ang promisan, pero hindi naman pala. So nagkaroon ng kaguluhan sa tahanan hanggang sa si Hagar po at si Ismael po ay pinalayas na ni Sarah. So hindi po ibig sabihin hindi tinupad pa rin ng ating Panginoon Diyos ang pangako niya kay Abraham. That He will make Isaac into a great nation and Ishmael to be a great leader of a great nation. Kaya, tinitle ko pong harsh rejection sa punto vista po ni Hagar. Kung ikaw ay nasa shoes ni Hagar, ay medyo, kasi parang ang bidad talaga dito si Abraham at si Sarah Si Hagar dito ay parang ano lang parang kontrabida nga, no? Parang minor role lang. Kung isa sa pelikula ang kanilang buhay. Pero dito, it was a time of harsh rejection for Hagar. Masyadong pasakit ang natamo ni Hagar dito. Unang-una, Hagar has nothing to do with this plan.
Hindi naman niya plinano yun eh. Kanino bang plano yun? Kanino mga idea yun? Kay Sarah yun. Okay? Always remember, si Hagar ay isang alipin lang. Okay? Siya ay nakikinig lamang kung anong sabihin ng kanyang amo, kung anong sabihin ng kanyang mistress. Okay? Na si Sarah. Okay? Kaya, si Hagar dito ay walang part. Ang part lang talaga niya ay sinipingan siya ni Abraham at siya ay nagbuntis at nagsilang na walang iba kundi si Ismael. So always remember, bilang isang alipin, hindi niya pwedeng i-refuse si Abraham. Amo niya ito eh. Okay? If you're going back to the Old Testament times at ganun ang iyong sitwasyon sa lipunan na ikaw isang alipin, wala kang karapatan. Okay? So si Hagar ay walang karapatan dahil siya ay alipin, she can refuse him. Okay? She cannot run away because she's just a slave. So Hagar has absolutely nothing to do with this plan. Okay? She's just caught up with a harsh rejection. Okay. Naranasan niyo na po ba yun? Na wala kayong kamuang-muang, pero kayo po ay na-caught up into a harsh rejection, okay, ng inyong buhay. Alam niyo po, kung minsan, things happen in our lives that has nothing to do with us. May mga bagay na masasaklap na nangyayari sa ating buhay that has nothing to do with us. Okay? It is just that God wants to demonstrate His power to somebody else. Right? Kaya nga kung isa sa pelikula, kay ang bida ay si Abraham at si Sarah. Okay? Nais ng Panginoon Diyos ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Abraham at kay Sarah. Si Hagar dito ay minor role lamang. Sinipingan lang ni Abraham at siya'y nagbuntis. Okay. At ngayon, pinapalayas ng kanyang mga amo. Okay. So, even though Abraham and Sarah mess up on her, ginulo ni Abraham at ni Sarah ang buhay ni Hagar, always remember that God will take care of her. Okay. God, sinasabi sa Bible that God is close to those who are brokenhearted. Malapit ang Panginoon Diyos sa mga tao na ang puso ay wasak. Ang puso ay nasugatan. Kaya, si Abraham ay walang recourse to follow his wife. Right? Sabi nga ni Sir Dennis, happy wife, happy life. Kaya, di ba, Mr. T, yun din bang sa iyo? Ewan ko lang kina Kuya Jun. Hindi niya nadinig, salamat sa Lord. So, walang ibang desisyon si Abraham kundi sundin ang kanyang asawa. Pero yun din ang sabi ng Lord, to listen to Sarah. Okay, so he sent Hagar and his son away with little food and water. Sandwich lang saka tubig ang ibinigay ni Abraham. Harsh rejection. Ano po? Hindi man lang pinagbaunan ng isang sakong bigas, no? Okay. Pero sandwich lang, kaunting pagkain saka tubig. Okay. Talagang kung ikaw si Hagar nun, sa bunutan, galit ka kay Abraham. In a wider perspective ng aking pong sinasabi, ang ating pong tinatalakay ay ang chapter 21. Kung ano nangyari sa mga pagkakataong ito. Sa chapter 21, dito makikita natin that Abraham has to give up Ismael. Okay? Kinakailangan niyang isuko si Ismael. Pero sa chapter 22, alam niyo ba ang pangyayari? Abraham learned in faith to give up Isaac. Okay. So, sa chapter ng ating buhay, isang chapter lang ang pagitan, no? Okay? Sa chapter 21 ng buhay ni Abraham, he has to learn to give up Ishmael. Sa chapter 22 naman, he has learned by faith to give up Isaac. Okay?
listen here, if we can't learn to do the first thing God tells us to do, we won't be able to do the second thing He tells us to do. Naunawaan niyo po yun? May mga pinagagawa ang Panginoon Diyos sa atin na hindi natin nagagawa, pero humingi na tayo agad ng instructions. Paano ka magkakaroon ng second instructions kung yung first instruction sa iyo ng Lord, hindi mo pa nagagawa? And that's why, we are not getting the blessings of God because God told us to do something years ago and we haven't done it yet. May sinabi na siya sa iyo matagal ng panahon pero hindi mo pa rin ginagawa. Tapos nag-e-expect ka ng pagpapala. So, Abraham has to learn to give up Ishmael in chapter 21 so it could be easier for him to give up Isaac in chapter 22. Which we can see that if God can take care of Ishmael, who is not the promised son, He can take care of Isaac, who is the promised one. Right? Always remember si Isaac ang promised son ng Panginoon Diyos kay Abraham at kay Sarah, hindi si Ishmael. So Abraham has given up Ishmael, not to die in the wilderness. He gives him up in the sovereign, providential hand of God. Dahil ano ang kanyang narinig sa Panginoon? We can read it in verses 11 to 13 of chapter 21. The matter distressed Abraham greatly because it concerned his son. Nung sinabi ni Sarah na palayasin na. But God said to him, do not be distressed about the boy and your slave woman. Listen to whatever Sarah tells you. Oh, ayan na, may Bible verse, mga lalaki. Listen to whatever your wife tells you. Happy wife is happy life. Kuya Jun. Because it is through Isaac that your offspring will be reckoned. And here's the promise of God. I will make the son of the slave into a nation also because he is your offspring. So, nawala yung worries ni Abraham dahil kawawa naman. Hindi naman niya idea yun galing sa asawa niya, na kanyang sinunod din, and then, ito, sabi ng asawa, dahil sa inis, pinapalayas. And then, these are the things that God told Abraham. May nagsasabi po na, speak about suffering and you will never lack an audience. Kung kayo magtuturo about being broken-hearted, about harsh rejection, about abandonment, about denial, and all of these things na masaklap na pangyayari sa ating buhay, we will never lack audience because I believe that most of us experience those kind of things. Ano po? And I believe that there is a broken heart in every congregation. Dito na lamang. Sa atin, sa inyo na nakaupo. Na-experience natin maging broken heart. There's somebody here right now that knows rejection. There's somebody here right now that knows pain. There's somebody here right now hoping for something and yet it didn't come. Itong mga bagay nito na maaring naranasan ni Sarah, ay atin din pong nararanasan sa ating buhay o naranasan sa ating buhay. Kaya po yung rejection ni Hagar na kanya na-experience lead to a hopeless reality. Because in verse 15 of chapter 21, dahil wala namang battle pa nun, no? Sabi dito, skin of water, bag of water, lamang ang binigay ni Abraham na pabaon sa kanyang anak, sa kanyang slave servant. Bond servant. Sabi dito, when the water in the skin was gone, she put the boy under one of the bushes. Then she went off and sat down about a bow shot away, for she thought, I cannot watch the boy die. And as she sat there, she began to sob. Ano ba yung bow shot? It is about 1,000 yards away.
So, ginawa ito ni Hagar. She went away from the child so he won't be able to hear him crying. Wala nang tubig eh. Okay. It's a hopeless reality. Pinalaya sila, she's a slave. Anong meron siyang kayamanan? Wala siyang kayamanan. Because she's just a slave. Sandwich at bottled water lang ang ipinabaon ni Abraham sa kanya. So, nung maubos na ang kanilang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak. Okay. Nilayuan niya dahil ayaw niyang marinig. Okay? Ang tinig, ang pag-iyak ng bata, okay? She cannot stand her child to die in her presence. Mahirap. Alam ko sa mga nanay dito, okay, even for the parents who are here, it's very hard when your child is sick. Lalo na kung sanggol. Dahil yung sanggol, hindi makapagsalita. Okay, you just try to see kung ano talaga, what seems to be the problem. And if your child is very sick, okay, napakahirap para sa kaisipan at puso ng isang ina at ng magulang. The same thing, okay, with Hagar. And so, what happened? Okay, naiyak na lamang si Hagar, no, sa sitwasyon, sa hopeless reality na kanya pinagdaraanan. Okay, she lifted her voice. Okay, God heard the child, but God didn't hear her. Narinig ng Panginoon Diyos ang iyak ng bata, pero hindi niya narinig yung iyak ni Hagar. Okay? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Ishmael? Ishmael means God hears. Okay. Sa inyo po na nananalangin, okay, sa ating pong pananalangin, it looks like there's no answer. Just think about the name Ishmael. Because Ishmael means God hears. Huwag po tayong mawala ng loob sa ating pananalangin. Dahil ang Panginoon Diyos po ay nakikinig. Hindi natin siya nakikita, hindi natin nararamdaman. Maraming panahon, oras, at taon na ginugugol sa pananalangin, pero tila ito po ay walang kasagutan. Ako po ay naniniwala na ang Panginoon Diyos po ay merong timing. May tamang timing po siya sa atin. Okay. Kaya kung ang buhay po ay puno ng setbacks, naranasan nyo ang harsh rejection, okay, and you feel that you are out there by yourself, okay, your life is filled with trouble, suffering, okay, and you think nobody hears you, but I believe God hears you. God is listening, okay. Even though you've been put out, you are cast away, okay, you think nobody else is listening, but God is the one who is listening to you. Kaya, kung itong bagay na ito, itong salitang ito won't give you comfort, okay, unless your back is against the wall. Kung salitang ito that the term God is listening ay walang kwenta sa inyo, okay, hintayin niyo na lamang po ang pagkakataon that you're going to cry one of these days. Okay. Maybe this won't bring you joy until you hit rock bottom. Okay. Even when you pray and you think that nobody is paying attention to you, always remember the name Ishmael, which means God hears and is listening. So here, Hagar lifted her voice. Umiyak siya, malayo sa kanyang anak, iniwan niya doon dahil hindi niya maatim sa kanyang puso na makita niya na ang kanyang anak ay mamatay sa kanyang presensya. Hagar lifted her voice, yet God hears the child, not hers. Bakit ganon? Bakit ganon ang pagkakakwento dito? Narinig ng Panginoon Diyos ang tinig ng bata, pero hindi narinig ng Panginoon Diyos ang tinig ng ina. Because God knew what she was crying for.
Ano bang iniiyak ni Hagar? Ang iniiyak niya yung kanilang hopeless sitwasyon patungkol sa kanyang anak. God knew what she was crying for. Okay? There are times in our lives that we cannot get words out of it. Yung ating pain, yung ating sitwasyon, di ba hagulgol na lang? Di ba hindi mo na ma-articulate yung mga di ba? Pag humagulgol ka sa Panginoon, sa sama ng sitwasyon ng iyong buhay, hindi mo na masambit, hindi mo na ma-describe in words. Naunawaan niyo po ba ang aking sinasabi? And yet, God knew what you are crying for. Alam ng Panginoon Diyos kung ano yung iniiyak. Alam ng Panginoon Diyos yung hapdi na yung nararamdaman. He understands the pain even without words. He understands the groans of your heart. Okay? And yet, when you are in pain, you cannot see the promise. Pag ikaw'y nasasaktan, hindi mo makita ang pangako ng Panginoon Diyos. Dahil ano ang nasa kaisipan mo? Masakit eh. Mahapdi. Nasasaktan ka sa sitwasyon. Nasasaktan ka sa mga pangyayari. But God made her a promise. Always remember, brothers and sisters, pain can disorient you. Nawawala ka sa wisyo. Okay? Sa tamang pag-iisip. Yung iba nga nagkaka-nervous breakdown, di ba? Sa sobrang bigat ng kanilang problema. Okay? Pag hindi kaya ni Re, ay anong nangyayari? Ay nabubuang. Nadidisorient. Okay? Hindi alam ang gagawin. Right? Tama po ba? Sa korte po, yung mga nakakagawa ng krimen ay napapawalang sala. Okay? Dahil at that moment na ginawa niya yung krimen, okay, mentally incapacitated siya. Okay? Pag yun napatunayan sa korte, okay, kasama ng mga doktor, kasama ng espesyalista, kasama ng mga psychiatrist at psychologists, bagamat may ginawa kang kasamaan, okay, you are set free to go. Because of that. So pain can disorient you. Even though na yung mga solutions at answers sa yung problema is right before your eyes. You cannot see it. Why? Because you're in pain. Kaya sabi dito sa verse 17, God heard the boy crying, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What is the matter, Hagar? Do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies there. Lift the boy up and take him by the hand, for I will make him into a great nation. There are times na sa ating buhay, God will not remove the problem. He will just change you in the midst of it. Katulad nga ang kanta ni Gary V. Alam mo yung kanta ni Gary V? Di ba? Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Ayos ba? We don't want to be there. Who wants to be in the dark place? No one. Okay? But sometimes God is not going to take you out. That in the midst of the problem, He wants to change you. He wants to transform you. Okay? Kaya when you look back into that seasons of your distress, you are now stronger Christian than before because you are able to go through what you've been through. Okay? Di po ba? Napagdaanan mo na yung hirap eh. Okay? Kaya mas naging matapang ka. Mas naging naroon ang confidence mo at pagtitiwala mo sa Panginoon dahil alam mo na sinamahan ka niya
sa gitna ng iyong mga problema. Kaya nga, sa Psalms 23, di ba? The Lord is my shepherd, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear because you are with me. Hindi ka naman iniwanan ng Panginoon Diyos eh. Kasama mo siya. As you pass through the valley of the shadow of death, God is with you. Hindi mo lamang alam. Hindi mo lang kita. Hindi mo lang ramdam dahil ang damdamin mo ay saan nakapokus? Doon sa pain. Okay. Yun ang napakalaking bagay na nasa iyong harapan. Pain. Sinaktan nila ako. Pinapoy nila ako. Pinangyaya ako. Wala na ginawa nila. Yun lang eh. Pero hindi mo alam na inaakay ka ng Panginoon Diyos sa prosesong iyon. Kaya nga, kung ito'y matututunan natin, ang inyong panalangin right now, Lord, you don't have to move the mountain, just give me the strength to climb it. Yan ang magiging prayer mo. Panginoon, hindi ko pinapanalangin na tanggalin mo itong napakalaking hadlang na ito na sa aking harapan. Pero bigyan mo ako ng lakas ng loob so I can climb this mountain. Okay? Ang prayer mo will be, Lord, don't take away the stumbling blocks. Just guide and lead me through. Gabayan mo na lang ako, Panginoon Diyos. Kaya nga we can thank God for mountains, for valleys, for troubles in our life, for storms, because through it all, you learn to trust the Lord. Right? Nagiging mas matapang ka sa buhay. So wag po tayong magpa-intimidate sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating buhay. Wag po tayong mawalan ng loob. Wag po tayong agad magpanik. Kung di man tanggalin ng Panginoon Diyos yan, binibigyan ka ng Panginoon Diyos ng biyaya niya. Okay? Because His grace is sufficient for you. Amen po ba? Okay. Kaya bilang hamon po sa inyo, mga kapatid, okay, yung harsh rejection ni Sarah at yung kanyang hopeless reality, ni Hagar, at yung kanyang hopeless reality, lead Hagar into hidden resources. Okay. Dahil in verse 19 of that chapter, then God opened her eyes. Sabi niya, open her eyes. Okay. Bakit? Nakapikit ba siya? Maaari, dahil siya yung lumuluha, no? Okay. And yet, God opened her eyes. The same thing. Okay? Doon sa kanyang harsh rejection, wala ka siya kinalaman doon sa plano ni Abraham at ni Sarah. Binaboy ni Sarah at Abraham yung kanyang buhay. And yet, God opened her eyes and saw a well of water. Okay? So she went and filled the skin with water and gave the boy a drink. As I've said kanina, pain makes you forget about the promise. Trouble lets you think that God walked off and let you down. But here we can see that in the harsh rejection and the pain and the brokenness of Hagar, iniwan na niya yung kanyang anak eh. Ayaw niyang makita na ang kanyang anak ay mamatay dahil wala na silang tubig. And yet here, God opened her eyes. Brother and sister, mga kapatid, mga kaibigan, if you give God chance this morning, God is the one who's going to open your eyes. Hindi ko alam kung anong trouble meron ng inyong buhay. Maring iba sa inyo sagana sa lahat ng bagay. But there's something there in your heart that seems to be
bringing some kind of suffering sa inyong buhay. And I believe God is going to open your eyes. Same thing that happened here, God led her to a well of water. Wala siyang bag of water. Walang dala ang Panginoon Diyos ng bag of water. Ang dala ng Panginoon Diyos, He led her into a well of water. So we have a need from the Lord that money cannot buy. May mga pangangailangan tayo sa ating buhay na hindi mabibilan po ng ating kayamanan, ng ating kwarta, maging ng ating talino. We need God's grace that no higher person in society can help us with. We have a need that we can get unless God delivers it. And I hope and I pray this morning, God is going to open our eyes. Why don't we all stand, okay, and worship the Lord? Tayo po tayong lahat at tayo po ay magpuri sa Panginoon as we respond to the Word of God sa ating pagtugon sa salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Let's sing this song. I believe God is here touching our heart, healing our heart, everyone. Touching every heart. You are here, touching every heart. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. We're going to sing the song one more time, but this time I want you to bow down your heads. Just close your eyes. Everybody, can we do that? Just bow down our heads and close your eyes. Kaibigan, kapatid, hindi ko alam ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Hindi ko alam ang iyong nararamdaman. Hindi ko alam ang mga problema mo, suliranin mo. Hindi ko alam kung if you have really dealt with harsh rejection sa buhay mo. Pero if you think that there are needs in your life right now na ikaw may pangangailangan at ang tanging ang Panginoon Diyos lamang ang pwede mag-deliver ng bagay nito sa iyo, I just want you to raise your hand. Just raise your hand. Just raise your hand to Him right now. Thank you, Lord. Lord, we acknowledge your word this very morning. And here we are, O God, Lord. Narito kami, Panginoon, as we raise our hands, O God, Lord. Whatever our suffering, our troubles, our problems, our needs are, Ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng, Lord, mag-deliver nito sa amin. And so I pray, O God, Lord, the thing, Lord, na yung ginawa kay Hagar, that you open her eyes, I just pray. I just ask of you that you open the eyes of that person right now. Lord, raising his or her hand before you, Lord. Just open her eyes and his eyes right now. That you are more than enough, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang Lord, nagmamalasakit sa amin at umiibig sa amin, anuman, Lord, ang mga masasagwang pangyayari, Lord, sa aming buhay in the past. I believe, O God, Lord, na ikaw, Panginoon, ang kikilos sa buhay namin. We declare that you are a way maker, miracle worker, promise keeper, that
You are the light in the darkness. Let's sing the song right now. Worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord, that's who you That are. is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. I don't see that you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You You never are stop Waymaker. working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord. That is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are, O God, Lord. We declare that, O God, Lord. Hallelujah. Father, I pray that you're going to bring healing, O God, Lord, to those who have experienced harsh rejections, denials, Lord, in their lives, O God, Lord, abandonment, Panginoon. Lord, I do pray, O God, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang humawak, Lord, at humipo sa buhay ng taong yan, mga yan, Panginoon. So this morning, Lord, inihiling namin, Panginoon, as Lord, families, Lord, will celebrate, Lord, Mother's Day today. I pray, oh God, Lord, that you just be with them, oh God. I pray and we honor, Lord, our amazing mothers, Panginoon. Lord, lalo-lalo sa church na ito, mostly, Lord, our mothers, Panginoon, na narito. Lord, salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang pagmamahal. Salamat, Panginoon Diyos, sa kanilang pag-aaruga, Panginoon, sa amin. And Lord, I pray that you just, Lord, continue to give them, oh God, Lord, such, Lord, strength, oh God, Lord, to go on each day, oh God, Lord, sa lahat ng mga hangarin, sa lahat, Panginoon, ng kanilang, Lord, pagpupursigi, Lord, at pagganap ng kanilang mga tungkulin. Bless them, oh God, Lord. Bless them. We would just want, Lord, to thank you and give you praise, oh God. This we pray in Jesus' name. Everybody says, amen and amen. Hallelujah. I want you to extend the right hand of fellowship to one another.
Bago po tayo alis sa lugar na ito, marami po